Dito tayo magsimula kay Bongbong Marcos, kay Vilma Santos at kay Batman. O yan, pasok! Hindi pinalampas ni Executive Secretary Ralph Recto ang mga pumupuna sa kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa pagdalo ni Recto, Lintek din to si Recto, no? Mismo kahimod ng puwet, etong tao na ito, ha? Ang nagpapahirap sa Pilipinas. Kailangan mabanggit po natin ito. Grabe kahimod ang puwet nitong tao na ito. Grabe na nga ang nakawan. Kinokontra niya pa na hindi matanggal yung VAT doon sa gasolina. Malaking bagay po kung matatanggal yung VAT doon. O, eto ang nagpapahirap sa buhay natin. Ha? Kung mataas ang gasolina, wag ako murahin ninyo, ha? Hindi ko kasalanan yon. Si Recto. sa bawat bayan makikinabang program sa Batangas kanina, sinabi niyang kulang na lang ay gawing una ng Pangulo ang mga pinag-aaralan nitong dokumento dahil wala siyang tigil sa trabaho. Hindi po yan ang diskarte ng isang low-bat na leader. Tulad Hindi siya lobat, ano siya? High bat. High na high si Bongbong. Kasi ang pinag-uusapan dito yung yung kalusugan ni Bongbong Marcos. So hindi daw lobat, o ano siya? High bat, high parate. ng paninira ng kakarampot na lagtutay ang mga isip. This is a high energy. Oh, high energy. Totoo yan. Oh, taas ang kamay nung naniniwala si Bongbong Marcos ay high energy. Yung energy niya galing sa pagka-high. Walang uppers pala, no? Uppers. Iba tama ni Bongbong Marcos. High energy. Presidency of a healthy leader. Walang wheelchair, walang tungkod, at hindi uugod-ugod. Uy, ganun. Healthy ka na, basta walang wheelchair, walang tungkod, at hindi uugod-ugod. Meron nga ako nakita, nagbabasketball pa, na stroke. Oh, yun na ba, sukatan, magpa-check up. Magpa-check up, tas maglabas ng medical bulletin, di doon magkakaalaman. Huwag ka ngang Pagtitiyak pa ni Recto, tutugon siya sa utos ng Korte Suprema tungkol sa petisyong dapat sumailalim sa hair follicle drug test sa PBBM at isapubliko ang medical bulletin nito. Kasama si Recto sa mga pinagsusumite ng komento. Yun. Mamaya-maya lang pag-uusapan natin. Pinag-hair follicle test si Bongbong Marcos. Kaya ang tanong ko sa inyo, niniwala ba kayo na pumasa? At yung kanyang medical bulletin, nako, delikado. Ha? Nakita niyo yung interview ni Claire Castro? Pambihira. Ha? Parang galit na galit. Daig niya pa ang asawa ni Bongbong Marcos. Grabe talagang makasipsip itong mga to. Pero may balita tayo kay Claire Castro. Ha? Ito balita ko lang naman. Hindi ko alam ang totoo. Patakbo daw senadora. Uy, pambihira. Kaya pala kasipsip mo kay Bongbong Marcos. Ha? Sige na, hindi ka naman mananalo. Kolektahin mo na lang lahat ng campaign funds para kasama ka rin sa Team Payaman. Nakita naman ninyo, kayo, Malacanang press corps kayo. Hindi nga ninyo kaya sumabay sa Pangulo pag siya tumatakbo. Pero sir, can you At kapagit mo kanina, nakikita naman ninyo ang schedule ng Pangulo. Hindi yon, oh. Matatanda ang Hindi yan. ilang beses na nagpakitang gilas ang Pangulo sa publiko para patunayang malakas siya at walang sakit. Kasama ni Recto sa Batangas kanina ang asawang si Batangas Governor Vilma Santos at si Pangulong Marcos na nanguna sa pamamahagi ng ayuda. Yun. Bukod sa tig 10 kilong bigas na pinamahagi sa mga Batanggenyo, may tig 100,000 pesos din kada barangay na ilalaan para sa 5 estudyanteng mapipili na maging scholar. Mabalikan po natin yan, ha. Dito muna tayo. Okay? Namimigay sila ng bigas. Tigsa 10 kilo. At merong tigwa 100,000. Di umano ang balita. Pangako ni Bongbong Marcos na bibigyan kada barangay. Pero ang pagkakadinig ko dyan ay 200,000 pesos. Pero ang sabi sa balita, 100,000 pesos. Mamaya pag-uusapan natin yan. Pero ako, medyo nakokornihan na ako sa mga ganitong mga ceremonial na ganito. Yung magbibigay ka lang ng bigas, hindi mo naman pera yan. Bakit kailangan ikaw pang taga-abot? Di ba? Halatang optics. Di ba? Siyempre, andyan pa si Vilma, artista. Di ba? O, nung nakaraan, si Isko naman, artista, may hatak. No? Kailangan pa ba na mismong
presidente. Alam mo, sa laki ng problema ng Pilipinas, tapos mag-iikot ka sa bansa na mamimigay ka ng paganyan-ganyan, you are wasting your time. Sa panahon ngayon na kailangan natin yung agarang solusyon sa pagbaba ng presyo ng gasolina, ng krudo, ng bilihin, ng panggrocery, ng kuryente, matinding nakawan sa gobyerno, itinuturo ka pa nga ni Tambaluslos na ikaw ay isa sa mga mastermind. Ang dami na pong problema ng Pilipinas, pati krimen. Inuubos mo yung oras mo, kakapicture, punta ka sa isang probinsya, punta ka sa isang lugar, namimigay ka ng bigas na hindi naman kailangan ikaw mismo. Tama na yung isa, tigilan mo na yan. No, nakita na nila namimigay ka, ayos na. Pambihira, oh. Pulong Marcos na nanguna sa pamamahagi ng ayuda. Bukod sa tig 10 kilong bigas na pinamahagi sa mga Batanggenyo, may tig 100,000 pesos din kada barangay na ilalaan para sa 5 estudyanteng mapipili na maging scholar. Makakatanggap sila ng tig 20,000 pesos mula sa Local Government Support Fund. Magandang makita at nakakatuwa na malaman na kayong lahat ay magtatapos dahil sa aming itong bagong programa namin. Kaya kailangan Magtatapos dahil sa bagong programa 20,000 lang. Pambihira. ma-develop na kayo na pagka kami wala na, kailangan nandiyan kayo, handa kayo. At ito ay isang maliit lamang na Sabi niya kung kayo ay kung kami wala na, sana nandiyan kayo at handa kayo. Kailan ka ba mawawala, Bongbong? Hindi nga, seriously. To, tingnan ninyo ha, mawala lang si Bongbong Marcos sa posisyon. Hindi ko alam kung saan man siya mawala. Basta mawala siya, gaganda ekonomiya natin. Maybe not as good as the economy of Japan, pero tataas po. Yung dating sub-sub na stocks, tataas muli. Yung dating sub-sub na real estate, tataas muli. Yung mga infrastructure, magagawa. Titingnan nyo, 2026 na. Wala pang nagagawang infrastructure. Yung sa Davao, ninakaw lang yun. Yung subway natin, wala na. Ano ang sinimulan ni Bongbong na infrastructure? Ano ang natapos niya? Wala. Diba? bagay na may tulong namin. Hindi na nagsalita pa si PBBM tungkol sa paratang ni Vice President Sara Duterte na binabackupan umano niya si dating Senador Sonny Trillanes kaya malakas ang loob nitong magsalita ngayon sa Kongreso. Backup din umano ni Trillanes ang ani Duterte na law bender na mga kongresistang tumanggap ng mga mali-malitang pera. Wala rin daw alam dito si Recto. Hindi ko alam yung last minute, pero sa dami ng mga travel authority, nangyayari talaga yan na a day before na ilalabas natin. Ang sabi hindi na daw sumagot si Bongbong Marcos doon sa komentaryo ni Sara na binabackupan niya si Trillanes. Hindi siya sumagot. Pero ang sasagot sa kanya yung sekretary niya. Huwag mong sabihin na hindi mo to pinupuna. Duwag ka lang, Bongbong Marcos, punahin. Diba? Ang kailangan mo, magtago sa saya ni Claire Castro. Yan naman ang totoo Diba? Magtago ka dyan sa brief ni Recto. Sila ang sumagot. Totoo naman Kaya nga ito si Trillanes, yung katapang-tapang mo ngayon, pag upo ni BP Sara, huwag kang tatakbo, huwag kang aalis ng Pilipinas dahil pagtatawanan kita 1,000 isang tuwa. Buong bansa, tatawanan ka, animal ka. Huwag kang makatakbo-takbo. Diyan mo pakita kasi takbuhin to si Trillanes Di ba ano pa yan dyan sa Oakwood? Ang sabi naman naihi sa pantalon, di umano. Takbuhin naman yan. Nagpunta-punta dyan, tas nagsuko-suko rin naman. Naduwag. Ganyan din gagawin niya pag upo ni Sara, kaya saka ka magdadadak Trillanes Pag upo ni BP Sara, baka naman pambira, pag upo ni Sara, wala ka rin. Takbo ka. Alis ka ng bansa. Tama si Sara, kaya lang matapang yan si Trillanes dahil backup ni Bongbong Marcos. Tingnan natin, kayong mga vloggers, kayong mga politiko na ang tatapang ninyo. Dahil andyan si Bongbong Marcos, tingnan ko tapang ninyo pag alis. Lipat kayo. Sasabihan ko kayo, kaliwat kanan, 1,000. Araw-arawin ko kayo, balimbing, 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 balimbing. Or na ilalabas natin. Nagbabalita mula sa frontline. Kaya kayo huwag kayo makabali-balimbing. Kayong mga vloggers kayo dyan.